I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga bes. Updates ko lang tong speech ni ni Speaker Martin. Alam nyo guys, ito si Speaker, talaga makikita mo sa kanya. No, ito kanya-kanya tayong opinion Sa totoo lang, very fit siya magiging leader kasi maganda yung performance niya bilang Speaker of the House no? Taliwas naman doon guys sa sinasabi ng mga DDS na si Speaker kay si ganito, tambaluslos, magnanakaw. 'Di ba? Kung may malakas kayong ebidensya, why not di magsampa kayo ng kaso sa korte para nang magkaalaman, 'di ba? Ngayon, makikita nyo dito guys yung ilang batas ang naipasa nila sa 19th Congress, no? Parang ito yung pinaka speech ni Speaker sa huling araw ng 19th Congress. Papasok na kasi ang 20th Congress mga BS. Okay? So makikita din natin dito yung ilang batas ang napasa. Ang dami sa totoo lang. Actually si Speaker guys, ang laki ng naitulong niya kay Pangulong Marcos Jr. Buti pa nga ito malaki, mas nakakatulong ito guys kaysa sa kay Senator Amy Marcos. Hindi, real talk po tayo kasi sa bagay, masasabi natin ito magpinsan. Oo, kahit magpinsan kung wala ka naman na itutulong. Pero si Speaker, grabe, very hands-on din naman talaga ang suporta niya kay Pangulong Marcos Jr. at yung mga ibang congressman, no? So, sabi nga, actually, ito si Speaker, gusto nila talaga patalsikin no? Ipapalit nila yung gusto nila. Pero, sa totoo lang, hindi mo mapatalsik kasi, dahil mabait ito, maganda kayong leadership, talagang suportado siya ng mga congressman sa iba't ibang lugar. Kaya nga, sabi ko, if ever na tatakbo sa pagka-presidente ito, for sure, yung mga congressman na yan, talagang susuportahan siya sa kanyang candidacy. If ever tatakbo guys, kaso lang, sabi po ni spokesperson Attorney Abante, wala naman daw balak si Speaker na tatakbo sa pagka-presidente. Well, hindi natin alam, no? Sana kahit man lang Vice President ni Secretary Gibo, if ever. Or sino man yung endorso ni Pangulong Marcos Jr. So, dito guys, makikita nyo yung kanyang huling mensahe sa 19th Congress. Maraming salamat guys sa inyong watching. Siyempre, mga best, ang House nakakatulong. Isa rin sa nakakatulong ang House doon sa pagpapalabas ng mga malalakas na ebidensya laban sa dating Pangulo. Through Quadcom, mga kababayan. 'Di ba? Alam po natin 'yan, no, sa mga investigasyon nila. So, para kumpleto detalyado, panoorin nyo guys, pakinggan ang kanyang speech, no? See you again on my next upload. Bye-bye-bye and baboos. God bless Philippines. Eto na. Magandang hapon po sa inyong lahat. We gather today, just 2 weeks before the sine die adjournment of the 19th Congress. But this isn't just the final stretch of the session. It is also the first time we reconvene after the 2025 midterm elections, an event that has reshaped our political landscape and renewed the people's mandate for governance. Let me say this with pride, this House of the People delivered. Of the 28 LEDAC priority bills, we acted on 27. For the broader common legislative agenda, we approved 61 out of 64. But this isn't about numbers, it's about lives. We cracked down on smugglers and hoarders who make basic goods unaffordable for ordinary families. We gave stronger support to our rice farmers with 30 billion a year for seeds, mechanization, and productivity. We passed laws to fix job skills mismatches, invest in young workers,
and prepare our people for the demands of a modern economy. We passed the Magna Carta for Filipino seafarers to give dignity and protection to those who power our global maritime reputation. These are real solutions to real problems, not just speeches, not just slogans. Tunay na malasakit, tunay ng pagbabago. And we did this not through political dominance, but through political unity. We bridged divides, we reached across parties, we listened to one another, debated with one another, but in the end, we voted for the Filipino. We showed that in the face of challenge, this House stood strong. We chose country over color, service over self. This is the power of democracy. This is the spirit of Bagong Pilipinas. Mga kasama, maraming salamat sa inyong lahat. Whether you are returning in the 20th Congress or closing your final term in public office, you are part of the legacy of one of the most productive and united Congresses in Philippine history. Tuloy ang trabaho, tuloy ang malasakit. Tuloy ang Bagong Pilipinas. Mabuhay ang mga laking kapulungan ng Kongreso. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. Maraming salamat po.